Good morning mga karibulman at saka mga sabong enthusiast sa Pilipinas. Ako muli si Raul Pal Valenzona. Pag-usapan natin uli ang integrated ways of breeding, conditioning, and pointing. Ngayon, pag-usapan naman natin ang selection sa pagbibreeding. Lahat sinabi ko na sa isang episode ko ang lahat ng mga breeding, inline breeding, cross, at saka inbred. Number one, para sa akin, kukunin ninyo yung unbrood cock na medium station or high station. Tapos, ang mga hen, gagamitin ninyo ang mga hen, hindi nga medium size lang. Pag mag-meet sila yan, mostly talaga yung anak nila medium size up to high size. Yun ang akin experience sa how many years ako nagbe-breeding. Tapos, we go to the broodcock. Hanapin ninyo ang magandang katawan ng broodcock kung anong gusto ninyo nga bloodline. Rounded ba, sweater ba, o hats o kilso ang inyo broodcock. Kailangan tingnan ninyo ang inyong broodcock na yung katawan niya maganda, ang iyang mga buntot okay, at saka pakpak, at saka actually yung katawan niya maganda, makukunin nyo is football shape. Yun ang maganda. Katapos yung mga paa niya, mga tuwid, ang maayos, at saka malabot pag galawin mo yung mga paa nila, yun ang maganda. At saka para sa akin din pag ang broodcock ko kasi, ang gusto ko ng broodcock ko ay swelling line nanalo na. Bisa nanalo siya ng isa o dalawa, yun talagang ginagamit ko ng broodcock. Kaya sa pagbibreeding ko sa katagalan na, nakita ko talaga pag winning line ang broodcock, lalabas. Pero di natin alam, lalabas ba siya sa first breeding nimo o second breeding nimo o third breeding, basta lalabas talaga siya. At saka yung inahin, ang gusto ko din sa inahin, ganun din ang katangian, ang structure ng the same sa pagpipili mo doon sa broodcock. At saka yung mga inahin din, ang gagamitin ko, yung anak sila doon sa isang broodcock na gusto ko ipasok na sweater na nananalo. Kaya nakita ko din sa pagbibreeding ko, 60% yung inahin side ang nila sa winning line, at saka 40 lang yung sa lalaki sa broodcock. Ikukross ko yun. Kung sweater to, mag-cross ako ng 2-week cross, round head to sweater. Ang gusto ko nga yung mga inahin din, anak din sila ng winning line. Para pag ipasa ko siya or 40 or 60, mayroon talaga lalabas. Sa first breeding, sa akin, pag itid sa katagal ko, may lalabas talaga nga winning line. Depende na lang sa'yo kung anong pagsisilik mo ng ilalaban mo sa derby. Makita mo talaga nga mayroon talaga sila kapareho kung anong galaw, pero hindi naman natin alam during the derby, bisa na nung gagaling ang manok mo, mayroon talaga talo din. Kaya ang sabong kasi may waga yan. Bisa magaling maalo manok mo, pagdating maisahan ng palo ng kalaban, patay. Ganun yan Walang i-welcome ninyo ang kwan din, ang malas. Kaya di ninyo alam kung kuwan sa sabong kasi kay may waga. Yun ang gusto ko ng ibibreeding ko. Imimit ko yan. Kukuha ko ng 3, imimit ko doon sa isa, tapos hanap naman ako ng iba naman nga manok na gusto ko, cross ko na naman sa iba. The same method. Pero ako talaga, may nakausap din ako during the time na nag-ikot-ikot kami sa buong Pilipinas, nag-i-interview. May nakilala ko din nga isang breeder from Quezon province. Sabi na sa akin, engineer, itong sekreto ko. Kung maniwala ka hindi, huwag ka na lang
huwag mo susundin yung bibigay ko sa yung idea. Ang sabi niya, ang kaya maganda talaga, unbroodcast streetcomb. Ang mo mga hin or ulit na igagamitin mo, picom. Basta ikukuhaan mo ng para na sa mga battle cap. Pwede picom to picom para lang pang breeding. Oh, nakita ko na din yan, ginamit ko din yan nga principle niya. Mga 60 to 70% naman na may katotohanan. Ang analysis kasi niya, sa kanyang analysis, yung streetcomb, vertical. Yung mga picom daw maglalaban, horizontal. Naging set niya dalawa ang manok, vertical ang streetcomb at saka horizontal mag-fight, drag fight ang picom. Yun gigugros niya para dalawa daw, may vertical at saka horizontal fight. Pagka nakita ko naman during the time nga nagkuhan ako bago lang ako nga breeder, ginamit ko yan, nag-ayos man yung mga laban ko sa RGB, yung sinabi ko sa inyo noon, na contender ako sa Stock Breeder of the Year ng RGB bago lang ako nag-breeding, sinunod ko yun. Yun talaga nakita ko ang labanan nila, mga may katotohanan. Pero kung hindi kayo maniwala, di wag na lang yung sundin. Kaya ako, naniwala ako doon. Yun ang ginamit ko. Lumabas naman siya 60 to 70%. Okay na, di naman siya 80 o 90. Mga 60 to 70%. Pero okay na din yun nga margin ng percentage nga gumawa yung mga manok ko. Yung meeting ko. Yun na yun ang ginamit ko. Lumabas naman ang maayos. Balik na naman, ganun pa din. Ang ginagawa ko ngayon until now, yun pa rin ang ginagawa ko sa mga meeting ko sa mga manok. Nakita ko naman nga di man din nadidihado sa labanan. Sa basaan, di din. Pag okay naman, nga through may experience din, nakita ko sa sikong laban o panon, maintain ko lang yung style ng breeding ko, kinaman. Wala naman usahay talo, normal man lang yan. Kaya kung puro kalatalo o panalo, hindi naman mangyari yan. Kung may mangyari naman ng ganun palagi, katayin na ninyong mga manok ninyo. Yun ang akin isang style ko sa breeding.